this world. Amen? So sige po, sabay-sabay. In Christ, I am alive, inspired, and anointed to live the good life. In Christ, I am blessed to be a blessing to my family, church, workplace, and community. In Christ, I am confident that God will finish the good things that He has started in my life. In Christ, I am devoted to pray, study, and meditate His Word every day to prosper and succeed in life, all for God's glory. In Christ, I am empowered by the Holy Spirit to fulfill my God-given dreams and reach the fullness of my destiny. In Christ, I am forgiven and redeemed. No weapon of the enemy shall prosper against me. In Christ, I am forever grateful for His love, grace, mercy, help, healing, protection, and overflowing provision in my life and family. I believe and declare I am abundantly blessed in Christ and forever, and no one can change it. Today, I'm going to receive gladly the seed of the Word of God. My fear and doubt will be eliminated. My faith will be activated. My mind will be renewed. And my life will never be the same in Jesus' name. Amen. Sige po, lakbakan natin ang Panginoon. Hallelujah. We can be seated in the presence of God. Alam niyo po, it's very important po that we should always remember, yung pagkakatawag po sa atin ng ating po Panginoon. So we continue in our series of what's in the box. Hindi ko na po nadala yung aking pong box. So napakahalaga po that last time ang ating po pinag-usapan is about time. Yung pagpapahalaga sa ating pong mga oras. O ano na pong ginawa po ninyo sa oras po ninyo? Sa 86,400 times 7. Okay? So kasi po, it's very important, di ba? Kasi po, time is equals our life. Pagka nawala na yung oras mo, di ba? Wala ka ng buhay. Kaya it's very important na dapat ay pinahalagaan po natin ang ating pong mga oras. So sabi dito ay, so be careful how you live. Don't live like fools, but live like those who are wise. So, ibig sabihin, mag-ingat po tayo, paano po tayo mabuhay. Di ba? Huwag po natin sayangin ang oras, huwag po natin sayangin ang panahon. Dapat po tayo po ay maging marunong sa pag-manage na ating pong mga oras. Tama na yung pagpapabukas. Sabihin sakto mo, tama na yung pagpapabukas. Okay? Amen? Kung ano po yung kaya po natin gawin na ngayon, gawin na po natin. And then, don't act thoughtlessly. Ibig sabihin, pag-isipan po natin na lahat po na ating po mga ginagawa. Kung nakatira ka nga sa fifth floor, di ba, iniisip mong maigi kung ano ang iyong mga dapat na dalhin bago ka bumaba. At ganoon din naman, iniisip mo rin yung mga bagay na dapat mong bilhin bago ka umakyat. Tama po? Bakit? Kasi mahirap umakyat. Tama? So, it's the same thing with our life. Yung ating pong buhay, pagka nakalipas na po yan, hindi na po natin kayang balikan. Kaya dapat ay tayo ay mag-isip-isip. Okay? Sabi sa kanila, mag-isip-isip tayo. Okay? Praise God. So, what's in the box? Okay? Tandaan po natin, ano ba yung nasa box na yan? Okay? Pastors, Bongsticks. Hindi po yan. Okay, so meron pong box. Last time po, ang tinignan po natin ay oras. So ngayon po, ano po yung titignan po natin sa box na ito na mahalaga? Okay? Ano po ito? Red Cross. Okay? So ibig sabihin, ang ibig sabihin ay ang ating pong kalusugan. Mahalaga ba ang kalusugan sa inyo, sister? Okay, sa iyo, mahalaga ang kalusugan? Okay. Sino dito yung gusto magkasakit? Pagpe-pray ko. Okay, wala po. Tama po. Dahil lahat po tayo, gusto po natin tayo po yung magkaroon ng magandang kalusugan. Tama po? Kaya nga, kain ka ng kain dahil akala mo, pagka nanghihina ka, di ba, para kang may sakit. At ang naisip mong gamot, pagkain. Okay, hindi, pagkain ko lang, malakas na ako. Okay, praise God. So, napakahalaga, God wants to take care, ang gusto po ng Diyos sa ating pong buhay ay pangalagaan po natin ang ating pong kalusugan. Kasi ang kalusugan ay regalo. Katulad po ng oras, ang kalusugan po natin ay regalo. So dapat po ay iniingatan po natin. Okay po ba yan? Okay. Kaya po, kung sino po dito yung gusto magkaroon ng mahaba at talagang yung fulfilled ka sa buhay mo. Lahat po tayo. Tama po? Kaya we should be taking care of our
health. So ang ating po title is Healthy Living in a Sick World. Okay? Okay. Meron pong isang, siguro nadinig nyo na to, meron pong isa, inaalok siya ng Coke. Sabi niya, ay naku, hindi. Healthy living na ako. Okay. Sprite na lang ang iniinom ko. Okay. So, mga kapatid, isipin po natin maigi kung ano ang ibig po sabihin na healthy living. Okay? Sige, sabihin sa katabi po, God wants you to be healthy. Ayan, di po ba? Marami na pong may sakit sa mundo, so wag na po tayong dumagdag sa may sakit. Dapat po tayo po ay maging malusog sa mundong ito na punong-puno ng sakit. Tama po? So it's very important for us na palagaan po natin ang atin pong kalusugan. Okay? So marami pong nadadayang kaaway pagdating po sa pagkain. Alam niyo po, ang kaaway, ano po talaga, madaya at mapanlinlang. Kahit po sa pagdating sa pagkain, di ba? Kasi po, alam natin lahat, pagkain, huy, masarap yan. Nakakabusog yan. Okay. Tama po, pagkain po naisip po natin, ay nadaya po tayo. Tulad po ni Adam at saka ni Eve, sila po ay nadaya ng kaaway. Tama? Okay, kinain nila yung bagay na dapat na hindi po nila kainin. Kaya po sabi po sa Galatians 6:7, do not be deceived. Huwag po tayo magpapadaya. Kaya tayo patuloy po nating hinaalungkat ang salita po ng Diyos dahil ang lahat po ng katotohanan ay nakasulat po sa salita po ng Diyos. God is not mocked, for whatever a man sows, that he will also reap. So yung sowing and reaping, ito is very general. Ito po ay ma-apply po natin sa ating pong trabaho, ma-apply po natin ito sa investment, ma-apply po natin ito sa ating pagbibigay, ma-apply po natin ito sa ating pamilya, ma-apply din po natin sa ating pong mga kalusugan. Okay? Amen? Hallelujah. Ang ating pong katawan ay resulta po yan ng mga bagay na ating pong idinadunk sa ating pong bibig. Okay? Tama po? Hindi naman po yan na-shoot dyan eh. Di ba? Dinunk mo yan. Okay. Marami na nagagalit. Di ba? So, hindi naman po tsamba na pumasok lang po yan dyan dahil yan ay pinasok mo. Amen? Okay, yan ay kinain mo. So, napakahalaga po na pinipili po natin ang mga bagay na ating pong kinakain sa ating buhay. So, tandaan po natin, as Pastor, di ba sabi sa Bible, lahat ng pagkain pwede nang kainin? Tama pa? Sa Book of Acts, sinabi po yun, habang nagkakaroon po ng nananalangin si Peter, na nawalan po siya ng malay, at siya po nagkaroon po ng vision, at meron po inilatag po sa kanya, na kung saan naroroon ang mga ibon, naroroon yung mga baboy, okay, mga pagkain na hindi po kinakain po nila, at sinabi ng Panginoon, Peter, kumain ka. Sabi ni Peter, Panginoon, hindi po kumakain ng mga bagay na marurumi. So, huwag mo sabihin na marumi yung mga bagay na nilinis ko na. Okay? So, parang ang isip po natin ngayon, ang lahat ng mga pagkain ay malinis na. Tama? Okay? At kaya lahat ng pagkain ay ating kinakain. Tama po? Okay. Praise God. Okay? Kaya pagka merong birthday yan, lahat kakainin. Di ba? Ito, masarap to. Ito, masarap to. Okay? Tama po? Pero mga kapatid, all things are permitted but not all things are of benefit. Pagdating po sa mga pagkain, lahat ng mga bagay pwede po natin gawin, lahat ng bagay pwede po natin kainin, pero hindi po lahat ng bagay ay magbibigay sa iyo ng magandang resulta. Okay, maaring ito yung magbigay sa iyo ng kalakasan, panandalian, pero in the long run, maaring magbigay sa iyo ng sakit. Okay, alam niyo po, nagkaroon po ako ng diarrhea. Uso po pala yung diarrhea ngayon, Nagka-diarrhea si JJ nung Monday, nagka-diarrhea ako nung Thursday, hanggang sa mga sandaling ito, hindi pa ako masyadong maayos kumain. At yung iba po sa atin dito sa mga kapatiran, ganun din, nagkaroon po ng diarrhea. Okay, so napakahalaga. Nung medyo nag-iisip ako, ano kayang kakainin ko? Di ba? Tama po? Pagka mga ilang araw ka nang hindi kumakain, nag-iisip ka, ano kayang kakainin ko? So nag-research ako sa Google. Di po ba? So, yun ang ating pong solusyon, mag-research sa Google. At ito po pala yung mga bagay na dapat po natin kainin pagka tayo po may diarrhea. Unang-una sa lahat, banana,
and then rice, and then apple sauce or apple juice, and then toast. Okay, wag na ninyo ako tanongin bakit kinakailangan yung tinapay, kinakailangan toast, wala naman kayong toaster. Okay, wag ninyo ako tanongin. Okay, at saka yung rice po doon, hindi po yung fried rice. Rice lang po yun, rice. At wala po yung adobo na topping sa ibabaw. Okay? Yan po yung bagay po natin na dapat po natin kainin pagka tayo ay meron pong problema sa ating pong tiyan. Bawal po yung mga mamantika, mga juice, bawal po yun. Except lamang po sa apple juice. Okay? Okay, yan naman yung kung gusto ninyong bumuti. Pero naman meron ng isa yung ating pong kakilala, kasama po natin, sige, mating kami ng birthday party, siya rin daw pala nagka-diarrhea. Pero kain siya ng kain. Sabi niya, ako, 7 beses na ako nagto-toilet, pero pagka nagto-toilet, kain lang ako uli. Parang pumapalik lang uli. Okay. So, bata pa po siya, magkaiba po kami ng edad. So, mas kaya niya pa po yung mga bagay na yun. Amen? So, alam niyo po, napakarami po mga tao. So, sabi, Pastor, kala ko ang church para lang sa mga spiritual na mga bagay. Alam niyo po, ang church, ay dito po pinag-uusapan ang halos lahat ng area ng ating pong buhay. Dito pag-aasawa, dito pag-uusapan yung batas, dito po pinag-uusapan po natin kung paano po tayo maging mabuting magulang, paano tayo maging mabuting trabahador, paano tayo maging mabuting boss, paano tayo maging mabuting tao. Ito lamang po sa church yun. Amen? So ganoon din po pinag-aaralan din po natin ang para sa atin pong kalusugan. Okay? Kasi po kapag pag-aaralan po natin, ang pagkain po natin, tayo mga Pilipino, ay karamihan po ay hindi po healthy. Okay? So, ang nais ko po, sa bawat po sa atin, na tayo po magkaroon po ng idea na maging healthy. Maging curious po tayo sa atin pong kalusugan. Amen? Mahirap po yung tumanda, 55 ka pa lang, ang dami na sumasakit. Di ba? Yung uric acid ko sumumpong. Yung high blood pressure ko tumaas. Di ba? Marami ko mga nakikitang mga gamo-gamo. Okay? Okay, maraming mga parang tumutunog na hindi ko malaman kung saan nanggagaling, mga kuliglig. Tama ba? So napakahalaga that we should be healthy. Amen? Okay, so now may the God of peace himself sanctify you completely, and may your whole spirit, soul, and body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Dito po yung sanctify, di po ba? Minsan meron nga mga natututo mag-pray, di po ba? Panginoon, sanctify this food in Jesus' name. At ang nasa harapan mo naman, si Charon. Sisig. Adobong puro taba. At maraming mantika. Okay. Daway, Panginoon, wag ako magkaroon ng kolesterol. Wag akong tumaba sa aking pong kakainin. In Jesus' name. And then katabi mo, Coke. Okay. Hindi mo ba? So it doesn't work. Yung mga ganong klase ng prayer na wala naman pong karunungan, ay hindi po umuubre po yun. Okay? Kinakailangan ay tayo po ay maging marunong. Okay? Okay, praise God. So sanctify you completely. Kung titingnan po natin dito, nais ng Diyos na hindi lamang po yung ating pong espiritu ang nalilinis. Tama po? Maging po yung ating pong soul. Ano po yung soul? Yung soul po, nandoon po yung ating pong emotions, yung ating pong mga damdamin, yung ating pong mga palaging iniisip, yung ating pong personality. Yun po yung ating pong kaluluwa. Okay? Kaya kung ikaw ay magagalitin, yun yung kaluluwa. Kung ikaw ay matampuhin, yun ang iyong kaluluwa. Kung ikaw ay maiinggitin, yun yung personality ng iyong kaluluwa. Kaya po natin ini-eliminate po yung mga bagay na yun. Amen? Para po yung ating pong espiritu at saka yung ating pong kaluluwa, palagi po silang maging magkasama. Okay? Praise God. At ano pa po? And then, body. Yung katawan. Mahalaga po sa Diyos ang ating pong katawan. Binigay niya po sa atin ito. Actually po, ang isa po sa ang kinaiinggitan ng ating pong kaaway, si taning ay ang ating pong katawan. Kaya po siya mahilig ng hinasok sa ating pong katawan at ang ginagamit niya po ay ang ating pong kaluluwa. Okay? Di ba? So, may natutunan mo ba? Pagka tumatahimik na ganyan, parang nagko-question mark eh. Okay? So, sanctify means to set apart, special, to make holiness to our spirit, soul, and body. Okay? Sabi mo sa katabi mo, mahalaga palang katawan mo. Okay. Di ba?
And then He who calls you, paano ba natin naalagaan yun? Napakahirap nang alagaan yung ating espiritu. Mahirap nang alagaan yung ating kaluluwa. Pati ba namang katawan, alagaan pa. Okay? Sabi dito, He who calls you is faithful. Ibig sabihin, siya lamang ang makakatulong po sa atin para mapanatili po nating malinis ang ating pong espiritu, ang ating pong kaluluwa at ang ating pong katawan. Okay? Kaya palagi po natin siyang tinatawagan. Okay pa? Because He is the Spirit who is our helper. And then He is faithful. Siya ay tapat. At tayo lamang palagi tumawag sa Kanya, and we should always cooperate with the Holy Spirit. And then, or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you, from whom you have from God, and you are not your own. So palagi po natin tandaan, mga kapatid, ang katawan po natin, hindi na po natin pag-aari. Nung tinanggap po natin ang ating Panginoon, ang ating Panginoong Hesus bilang tagapagligtas, isinuko na rin po natin, di lamang po ang ating pong buhay, ang ating pong katawan, ang ating pong kalahat-lahatan ay sinusuko na po natin po sa Kanya. Okay? Alam niyo po, pagka sinuko po natin sa Kanya at hinayaan natin na siya ang magpatakbo ng ating pong buhay, gaganda kaya o hindi gaganda? Gaganda. Mas lalo magiging maayos ang iyong buhay. So taking care of your body is taking care of God's temple. Po, ang templo po ng Diyos, kinakailangan ba nating marumihan? Hindi po, dapat po patuloy po nating nililinis. Kaya po yung iba nagtatanong, Brad, wala naman sa Bible yung bawal manigarilyo. Wala naman sa Bible yung bawal magpuyat. Di ba? Narito po yun. Ito po yun. Di ba? Sigarilyo, siyempre, pinausukan po natin. Nadudumihan po yung ating pong katawan. Nangihina po yan. Okay? Okay, praise God. So, wala na naninigarilyo dito, ha? Pausukan ko kayo, ma'am. Okay, praise the Lord. And then, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. So, ibig po sabihin, mga kapatid, tayo po ay nilikha ng Diyos ng maayos. At meron po siyang inaasahan po sa atin, meron pa po tayong assignment. Kaya po napakahalaga yung ating pong kalusugan po sa Kanya para maisagawa po natin yung ating pong assignment. Okay? Yung assignment po niya na patuloy nating ibahagi ang Kanya pong ebanghelyo, ang Kanya pong assignment na patuloy po tayo magsilbi para sa ikalalawak ng Kanyang kaharian dito sa mundong ito. So healthy living gives you more energy. Di ba? Bibigay yun ng energy sa atin. Kasi pag wala kang energy, wala kang sasabihin, kundi palagi kang reklamo. Di ba? Palagi na lang ako. Di ba? Ako na nga nalagluto. Ako pa ang kakain. Okay? Di mo ba? So, ibig sabihin, mga kapatid, pagka ikaw ay full of energy, gusto mo palaging gamitin ng yung energy for movement, for activities. Pero kung ikaw ay walang energy because you're eating the wrong food, palagi kang nakaupo, palagi ka lamang nakahiga, okay? Ikaw ay manghihina. Okay? Last time nga po, yung aking anak, kasama ko, medyo nalulungkot daw siya, parang something like, hindi niya maramdaman. So naisip po niya na kinakailangan niya lang palang mag-jogging. Okay? Kasi po pagka nawawala po yung exercise po natin, minsan nagkakaroon tayo ng kalungkutan, di ba? At ang demonyo papasok, gutom lang yan. Kumain ka. Chicken joy, mamaya, wala na yan. Okay? Sinungaling po ang kaaway. Laging isip niya sa atin, palaging pagkain. Okay? Ang solusyon. Okay? Actually po, sometimes po, ang solusyon po ay tayo ay tumayo, maglakad. Okay? Maglakad po tayo, hindi yung puro tayo pinababayaan po natin ang ating pong katawan. Okay? Praise God. And then, therefore, whether you eat or drink or whatever you do, do all to the glory of God. Okay? So, alam niyo po, hindi lamang po sa pag-worship dapat nabibigyan ng kalulatan ng Panginoon. Hindi lamang po sa pag-serve, hindi lamang po sa pag-IT, sa pagsasayaw, sa pag-a-usher, hindi lamang po sa pagbibigay, hindi lamang po sa pagbabasa ng Bible, hindi lamang po sa pananalangin. Ang ating pong Panginoon ay naluluwalhati kahit po doon sa pinakasimpleng bagay na madali po natin gawin, walang iba kundi yung pagkain at ang pag-inom. Okay? Kaya, tignan po natin na pagka tayo po'y kumakain, naluluwalhati kaya ang Panginoon sa pagkinakain ko. Isang bandihadong pagkain yung
Kinain. Okay. Ayun, meron po ako narinig kanina. Sabi po niya, para makontrol daw po niya yung kanya po pagkain, isang servings lang ang kanyang kinukuha. Ano pa ibig sabihin? Isang plato lang. Talagang naka-ano doon yung kanyang pagkain. Hindi na siya babalik uli. Yun na yun. That's it. Hindi yung iba. Ibang estilo nila. Konti. Hindi, konti lang kainin ko. Pero maya-maya, kumuha na, hindi, konti pa. Oh. Pero yung konti, dumami na. Hindi po ba? Nakailang plato na. Atin ang birthday. Okay, konti kinain dito. 3 plato. Kaya pala naubos yung plato nila, pati yung plato kinain. Okay? Lumipat pa uli, di ba? Dalas ng birthday yan. So, ibig sabihin, take control sa ating pong mga kinakain. Okay? Praise God. So, yung sa katay mo, control, kapatid. Okay. Praise God. So no more excuses. Huwag na po tayong gumawa po ng marami pang dahilan. Okay? Pagka gusto, may paraan. Pagka ayaw, ayun. Di po ba ganun din tayo eh. So alam niyo po, I don't mean, hindi ko po nais nasaktan kayo. I don't mean to hurt you or to shame you. Pero kung kayo po ba, meron po kayong mahal sa buhay na alam niyo sila ay mapapahamak, ay hindi niyo po ba sila pagbabawalan? Kung halimbawa, masasagasaan na. Alam mong tumatawid. Di ba? Uy, sasagasaan. Pero, tinignan mo lang. Di ba ba? So, ibig sabihin, pipigilan po natin. Ayaw ko po kayo na mapahamak. Okay? Mahirap po, lalo na po dito sa Macau. Tama po, mahirap pong maospital na kung saan ay naroon ka, daming dextrose na nakadikit sa'yo. Tama? Yung Chinese, hindi ka maintindihan. Tapos, hindi ka pwedeng dalawin. Dahil restriction. Pagkatapos, habang nagpe-Facebook ka, nakikita mo yung ibang mga kapatira mo na dapat nananalangin sa'yo, panayang kain. Di ba? Panayang pasarap, kung saan-saan nagpipicture. Di po ba? So, napakahirap po na magkasakit. Okay, yun po yung bottom line, wag po tayong magkasakit. So, no more excuses. Okay? Alam niyo po, there are 2 pains in life. Meron pong 2 sakit na pinanggagalingan po ng sakit. Ano po yun? Unang-una sa lahat, the pains of discipline. Pag dinidisiplina mo yung sarili mo, masakit. Tama? Tama? Kaya kayo minsan nasasaktan eh. Dahil pagka sinasabi ni pastor na ganitong gawin natin, hayaan mo nga yan. Hindi mo ba? Pain of discipline. Disiplinahin mo yung sarili mo na, just imagine, kung ikaw ay palagi ka nadadagdagan ng 1 pound lang, 1 pound every month. 1 pound every month. Sa isip po natin, ay, maliit lang yun, magaang lang yun, baliwala yun. Di ba? Every month. So sa isang taon, meron kang additional na 12 pounds. Sa isang taon. Lumipas na. Nag 10 years ka na dito sa Macau. Nadagdagan ka ng 120 pounds. Para ka mayroong kargang 3-year-old na bata, araw-araw habang ikaw ay naglalakad. Di ba? Pwede po ba mangyari yon? Tama. So kung hindi po natin iingatan, baka ganun po yung mangyari po sa atin. Tama? So mas maigi po yung ating pong piliin na yung pains of the... And there is another pain of life. That is the pain of regret. Na kung saan hindi mo na pwedeng balikan. Ang palaging sinasabi, di po ba, ang pagsisisi ay palaging nasa huli, which is true. Kaya po it's very important for us kung ano yung ating pong pipiliin, yung sakit ba ng disiplina o yung sakit ng pagsisisi. Yung sakit po ng disiplina, ang sabi nga niya, kung may halaga, kung may value po yung disiplina, ano lang po ito, barya-barya. Kasi kaya mo namang gawin araw-araw eh. Pero yung sakit po ng pagsisisi ay libo-libo. Kasi hindi mo na siya pwedeng balikan. Kaya po napakahalaga, pahalagaan po natin yung ating pong oras, isama po natin ang pagpapahalaga sa atin pong mga kalusugan. Amen? Okay, so for bodily exercise profits a little, mahalaga po, ano po? Ang ating pong pag-exercise. Sa verse ito, and then, but godliness is profitable for all things, having promise of the life that now is and of that which is to come. Minsan, iyan po yung excuse po natin.
No, pastor, ang linaw, nasa Bible. Di ba? So, sabi dito, prophets a little. Di ba? Godliness ang pinapractice ko, pastor. Kaya hindi ko na inintindi yung little na yan. Okay? So, ito po yung context po ng verse na yan. Okay? Let us make a priority yung ating pong faith exercise. Yung pagpapractice po natin, ating po pananampalataya, yan po yung konteksto po niyan eh. At ang ikalawa lamang, at sumunod po ay ang atin pong pag-exercise sa ating pong katawan. Okay? So, ibig sabihin, hindi po pwedeng palaging mauna yung pag-exercise, yung kahit linggo, nag-exercise ka. Di ba? Tanungin ka ni pastor, nasaan ka? Nag-exercise po, pastor. Healthy living eh. Di po ba? So, hindi po yun ang konteksto. Kaya nga po sabi ng Panginoon, unahin po natin ang pag-exercise ng ating pong pananampalataya. Bago po yung pag-exercise ng ating pong katawan. Pero hindi po sinabi, nakalimutan po natin yung pag-exercise ng ating pong katawan. Amen? Sabi mo sa akin, bukas mag-exercise na tayo. Okay? Okay? Ang binabanggit po kasi dito ni Apostle Paul ay yung mga Romano. The Roman soldiers, they are very, very clean sa kanila pong katawan dahil akala po nila yun po yung dahilan para maging malapit sila sa Diyos, yung pagiging malinis, super linis. Sa kanila po nauso yung steam bath, soda bath. Ang tawag po nila during those times ay Roman bath, na kung saan 3 araw silang, 3 oras po sila naliligo. Okay? Hindi po tulad ng Pilipinas, 3 minuto lang, di ba? Okay na. Okay? Di ba? So, napakahalaga na maunawaan po natin ang verse na ito. And then, just to give you a quick review ng ating pong inaral ngayon. Ano po? Healthy living means taking care of your body as God's temple. Sipin po natin, ay templo pala ng Diyos ito na kinakailangan ko ingatan. Kinakailangan bantayan ko na yung aking mga kinakain. Okay, kinakailangan ay medyo magbawas-bawas na ako ng aking kinakain. Di ba? If you are 250 pounds, okay, for 10 years, kung magbabawas ka ng 1 pound every month, di ba? So magiging 130 pounds ka na lang. Di ba? Makakapag-asawa ka na rin sa wakas. Di ba? So, question po, what food do I need to avoid? Ano bang pagkain yung dapat kong iwasan para mapangalagaan ko ang templo ng Diyos? Okay? Iba sa inyo, nag-isita, ang dami nun, pastor. Okay? Then healthy living means having more energy to do God's assignment. Okay? Ngayon kung ayaw nyo naman gumawa ng assignment, sige lang. Ayaw nyo na mag-serve kay Lord, okay lang. Kainin ninyo. Ang gusto ninyong kainin. Pag-pray ko na kayo. Panginoon, ayaw gumawa ng assignment nyo. Okay? Okay. And then, having enough rest. Okay? Mag-ano po tayo, pahinga. Ibig sabihin, yung pahinga po para po sa napapagod, pero kung hindi ka naman napapagod, hindi mo kailangan magpahinga. Di ba? Para yung sa nagtatrabaho. Okay? Pahinga. Have enough rest. And then have enough exercise. Hindi na po kinakailangan na talagang todo-todo exercise. Kumilos-kilos ka lang. Di ba? Kung talaga nahihirapan ka, exercise na yan. Di ba? Huwag yung puro exercise na. Okay? And then, healthy living means giving glory to God in everything. Okay? Bigay po natin ng kalulatian sa Diyos, hindi lamang po sa ating po pagpupunta sa church, sa ating po pag-offering. Bigyan po natin ng kalulatian ng Diyos sa ating pong patuloy, paglakad sa pananampalataya, maging po sa ating pong pag-aalaga sa ating pong katawan. Amen? So, sabi po din si John the Beloved po, ay sabi po niya sa 3 John 1:2, Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health, just as your soul prospers. It's very obvious that the writer of this book is John. Sulat po, is si John. Tama pa? At ang kanya pong message is threefold. Ito po yung favorite po natin eh. Isa po sa mga paborito nating verse, sabi niya na, I pray. Sabi niya, panalangin niya na ang bawat isa sa inyo ay maging maunlad sa lahat ng bagay at sa inyong kalusugan at maging ang inyong kaluluwa. Okay? At and then siya po ay persecuted, siya po ay nilublob sa kumukulong mantika,
Siya po yung nilatigo, siya po yung nakulong, pero buhay pa po siya. So, tagal naman ng buhay ito, hindi mamatay-matay ito. So, tinapon po siya sa lugar po ng Patmos, na kung saan ay doon po siya nagsulat ng mga aklat. So, kaya po niya sinasabi ito sa atin para po tayo ay pangalagaan ng ating pong kalusugan para matapos po natin yung ating pong assignment. So, just imagine, kung siya po ay hindi po malakas, hindi po niya naisulat ang mga aklat na atin pong binabasa sa mga oras na ito. Amen? Hallelujah. So, ilan po sa atin dito yung gusto maging recipient ka ng panalangin na ito? Sige po, let's all stand up. Tayo po lahat ay tumayo. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, once again, Lord God, we just want to thank you for reminding us that our health is important. Na mahalaga, Panginoon, na pangalagaan po namin ang aming pong kalusugan. Mahalaga, Panginoon, na magbantay kami sa mga bagay na aming pong kinakain. Mahalaga, Panginoon, na kami po'y mag-exercise, O Lord, upang maisagawa po namin ang aming pong assignment sa mundong ito. Continue to change us, Lord God. Change our eating habits. Change our lifestyle. O God. And with your help, magagawa po namin ito. Through it all, my eyes are on you. Through it all, it is well. Through it all, my eyes are on you, and it is well. It is well. So let go my soul and trust in you. The waves and wind still know His name. So let go my soul and trust in Him. The waves and wind still know His name. It is Hallelujah. Hallelujah. Alam ko po na iba po sa atin, we are struggling how to be healthy. We are struggling to have self-control, to avoid the food that we are eating. But I believe that this message ay para po sa ating po lahat. Hindi lamang po sa inyo, kundi para din po sa akin. Dahil nais ng Panginoon na tayo patuloy na magdingning bilang isang modelo sa mundong ito. Kung saan marami pong nagkakasakit, pero nais niya ng kanya pong mga anak. Kayo, tayong lahat. Na palaging maging malusog. Lalo-lalo na po sa panahong ito. Kaya kung gusto po natin na karoon po tayo ng self-control, maayos po yung ating pong eating habits, yung ating pong lifestyle. I just want to ask you to lift up your hands.
if you really want na humingi ng tulong sa banal na Santong Espiritu, na ikaw ay bigyan niya ng self-discipline, self-control, and wisdom. Hallelujah. Panginoon, we just want to thank you for reminding us the value of our health. Tawarin mo ko, Panginoon. We never treat our body as your temple. Turuan mo kay Panginoon ang pangalagaan ng katawang ito, Lord God, na yung nirigalo sa amin. And I pray, kung sino man po, Panginoon, yung nagsasuffer, Lord God, ng sakit, karamdaman, you have the solution, you have the medicine. Ikaw ang manggagamot. Hallelujah. Lord, let your healing, Lord God, be upon that body right now. In the name of Jesus. Let there be healing, Lord God, not only in our body, but even with our emotions. Help us, Lord God, to release, Lord God, those unforgiveness, those envy, those jealousy. Hallelujah. Hallelujah. Lord, sa gabing ito, Lord, we recommit ourselves, Lord God, unto you once again. Ang aming pong katawan ay muli po namin inaalay sa iyo. This is your body, O God. Let the body of your people, O God, be healthy, be strong. Malayo sa anumang sakit, malayo sa anumang karamdaman, Panginoon. Help them, Lord, hallelujah, to be more disciplined, to have self-control, Lord God. Father God, thank you, Lord. And this is my prayer for each and every one of you, that you may prosper in all things and be in health, just as your soul prospers. It is well with my soul. It is well with my soul. It is Hallelujah. Sige po, let's all lift up our hands unto God. Panginoon, once again, Lord God, we just want to thank you for the wonderful message that you have given unto us tonight. Maraming salamat, Panginoon, for reminding us and empowering us, O God, to live a healthy life. Because this is the very thing that you wanted us to have, O God. To have a long life and satisfying life. That we may finish, Panginoon, matapos po namin ang assignment na pinagagawa mo sa amin sa mundo nito. Father God, thank you for the self-discipline. Thank you for the self-control. And thank you for your Holy Spirit who will guide us moment by moment how to take care of this body that you have given unto us. Hallelujah. May the Lord bless you and keep you. May His face shine upon you and give you grace. Shalom, peace. Lalabas kami, Panginoon, sa lugar nito, Panginoon, with the heart and with the mind and with the soul of taking this body, Lord God, and making it healthy and strong. Father God, we love you, we honor you, now and forevermore. And this we pray in the mighty name of Jesus. And everybody says, Amen.